Inyong lahat, kinakailangan pagka ako'y tumayo na, ngingiti na kayo. Kasi yun lamang ang tanging paraan na kayo'y makatulong upang patuloy kaming maidalangin sa ating pag-aaral sa buong sanlinggo na nagdaan. Kaya pinupuri namin ang Panginoon na tayo muli ay nagkatipon-tipon sa daong ito. Alam niyo, marahil bago nagsimula yung revival series, Sister Joy, ay marami sa mga naririto ay hindi nalalaman na meron tayong pulungan dito po sa bahagi ng AUP na kung saan ang kalsada po ay pababa at paakyat. No? Kaya ito po ay sadyang ginanap namin dito, bagamat alam namin na magiging maliit para sa mga magnanais na makarating at makapakinig ng salita ng Diyos, sapagkat hangad po naming mag-asawa at marahil ito ang aming kaunting mayaambag na bahagi na malaman ninyo na sa lugar na ito ang ating Panginoon ay nangungusap sa mga kabataan na nagnanais na mapalapit sa Kanya. I agree, Pastor. And this Friday evening, I have lots to thank the Lord for. Totoo yan, kahit ako. Yes, for once, sabi nga natin noon, sa lahat ng circumstances, dapat thankful tayo. So I'd like to thank the Lord first and foremost for the rain. Yung pakahabaan, ha? Pero Dami tayong pasasalamatan. Maganda ang natural na air conditioning natin. Amen. Pag medyo ayaw natin yung ulan dahil mababasa tayo, pero ang totoo, God has His wondrous ways sometimes that we did not understand until He opens our eyes to His blessings. Siguro kung wala tong ulan na ito, Sister Joy, marahil talagang mainit ngayon, no? Talagang mainit ngayon. Lalo na dyan sa may trapal na yan, mainit talaga yan. Pero dahil sa may ulan, kita mo, lahat malamig ang ulo. Oo. Pati ngayon, wala si Bogart. Ha? Kilala niyo ba si Bogart? Yun yung ating kaibigan na gusto rin makapakinig ng pabalita ng Diyos. Pero ngayong gabi siguro ay kukontrolin natin sapagkat sa halip na kayo'y nakikinabang sa mensahe, nakukuha ni Bogart yung inyong attraction. Yung inyong attention. No? Kanya siguro ay medyo sasawayin natin si Bogart dyan, ha? Ikaw ang guardia dyan, no? Huwag ka magpapabribe kay Bogart. Okay. Sister Joy, gusto ko rin pasalamatan na ang Panginoon hindi nagkulang sa atin eh. Ang iniisip ko kaninang hapon, hindi tumitigil actually ang ulan. No? At sabi naming mag-asawa, habang gumagaya kami, sabi ko, Mami, I wouldn't be expecting a big crowd tonight sapagkat magiging talagang mahirap na dumausdos dito sa kalsadang ito mula doon sa itaas papunta dito sa ating pulungan. Pero kanina, habang kami dahan-dahan naman yun, di ba? Yung ngayon lang nakarating na yung gabi, hindi makaka-relate dyan, ano? So, kanina naman, dahan-dahan tayo, di ba? Oo, kasi Sister Joy, kasi mapapahamak ako rito eh. No? Dahan-dahan tayo kanina. Kaya kung saan nakita namin, napakaraming mga kabataan na talagang bagamat umuulan, ay talagang maligayang nakikipagtampisaw sa tubig habang sila'y lumalakad papunta dito. Amen? Amen! Nangangahulugang anuman ang sirkumstansya natin sa buhay, pagka tayo'y nagnanais, ang Panginoon ang sasapat sa ating lahat na kakulangan. Sabi nga ng mga matatanda, hindi ko alam kung sino matanda dito, sabi ng mga matatanda, may karunungan dyan, no? Pagka daw ay gusto, no? Maraming kaparaanan. Pagka ayaw, ay talaga naman maraming kadahilanan. Kaya purihin natin ang Panginoon na tayo'y muling magkakasama ngayong gabi. Bakit kaya hindi tayo manalangin minsan pa sa ating huling kabanata na pag-uusapan? Mahal naming Panginoon, binusog mo kami at saniriwa mo sa amin ang mga katotohanan ng Biblia na lalong magpapaaninaw sa amin na kilalanin ang kasulas-sulasok at karimali-malim
na mga epekto ng kasalanan sa aming buhay. Upang nang sa ganon, makita rin naman namin ang biyaya at liwanag ng inyong katotohanan sa banal na kasulatan upang mapanagumpayan namin ang bawat tukso na darating sa aming mga buhay. At kung magkagayon, kami po ay sumalubog sa inyo ng maligaya sapagkat kami binigyan ninyo ng tagumpay sa napakalaking tunggalian sa pagitan ng mabuti at ng masama. Patnubayan niyo kami, Panginoon, sa aming pagbuklat ng mga ginitong pahina ng inyong mga salita. At ito'y masilsil ng mainam sa aming mga puso upang sa panahon ng pagsubok at kaligaligan, maaalala namin na kayo lamang ang aming tanging sandigan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Let's start the ball rolling tonight. We can only thank God again for Fatal Attractions as a series. Alam niyo po, hindi lang kayo ang nag-benefit na ma-review ang mga Bible truths sa buong sanglinggo. Hindi ako din. And I'm very thankful that I've been part of this series also. Katunayan, Sister Joy, itong ating mga pinag-uusapan, hindi na ito bagong usapin no? Lumang-lumang usapin na to. Mas luma pa sa mga magulang natin, no? Pero tandaan natin, mga kapatid, gaano man ito kaluma, napapanahon na itong lahat ay ating sariwain sapagkat dito lamang tayo magkakaroon ng tagumpay laban sa tukso. Totoo, Pastor. At isang linggo nating pinagbulay-bulayan at chinap-chap, pinag-aralan ng mabuti. We call that dissection of sin's anatomy. And we also studied the revelations of the Bible about how sly, how horrific, and how fatal sin can be. And it uses its strategies, may kanya-kanya siyang style, na minsan unaware tayo, yung pala na-track na tayo. Totoo yan. Pasadaan natin minsan mula Monday hanggang Thursday. Kaya niyo ba yan? Monday to Thursday. Wala tayong mag-is dito Hindi ko mabata bakit nagpa-quiz yung una no? Oo. Pero ito, susubaybayan natin, Kung inyong maaalala, kumatha ng isang kaisipan na di umano hango daw sa Biblia na merong kinalaman sa aral ng kasalanan. At nung 6th century, si Pope Gregory the Great, naalala niyo ba, yung kwentuhan natin nung unang gabi? Si Pope Gregory the Great ay nagturo na ang kasalanan ay mauuwi sa dalawang anyo o category. Yung una ay tinatawag na ano daw? Venial, at yung isa naman ay mortal sin. Sa pangalan pa lamang nakamamatay talaga yung mortal. At sabi pa niya, idinagdag pa niya Sister Joy, na yun sa mortal sin ay merong pangunahing 7. 7, tama ba ako? 7 na mga nakamamatay na kasalanan. At yun ay pride. Sige nga, lalahanin natin. Pride, greed, envy, lust, ano pa? Gluttony. Kasama pala din ang katakawan. Katakawan kasama dyan. Tapos anger. At kasama dyan yung katamaran. Kanya talagang walang bahagi yung pakuya-kuya-kuy sa gawain ng Panginoon at walang ginagawa. Lahat tayo ay magiging laman ng langit sapagkat niloob ng Panginoon na magkaroon tayo ng kasiglahan sa paggawa ng Kanyang pabalita. Kaya sa gabing ito, sana walang lalabas sa atin, na mauuwi sa pagdating ng Panginoon sa katamaran. Sapagkat sayang makikita natin ito, Sister Joy, itong kaganapan na ito. Ipapakita ito ng Panginoon sa buong sanlibutan in a panoramic display. At makikita niyo doon yung inyong mga mukha, yung aking mukha. At pagka tayo'y wala sa mga hinirang ng Diyos na maligtas, nakalulungkot. Kaya pinakamalaking pananagutan natin, Sister Joy, kasi tayo pinakamalaking mukha doon. And if we miss heaven,
because we fail to accept God's grace against temptation, malungkot yan. Okay? So, sinabi natin na ang unang dapat tandaan natin sa pakikipagbaka laban sa kasalanan at sa anumang tukso ay yung tinatawag nating take responsibility of your sins. Diba? Kasi hindi natin po pwedeng ituro kanino man. Lahat tayo ay mananagot sa ating kasalanan, sa ating banal na Diyos. Kanya, ngayon pa lamang talagang dapat na maunawaan natin na dito magpapasimula ang lahat ng pagbabago kung nais nating magpasakop sa Diyos. Dahil pagka hindi natin tatanggapin yan at parati natin ipapasa kay Diego, kay Pekta, kay Damian, kay Concordia, malaking disgrasya yan. No? Gustong-gusto ni Satanas na hindi natin apuin ang kasalanan. Bakit kamo? Sapagkat iisipin natin, hindi tayo nagkakasala. Hindi tayo nagkakamali. Kaya tandaan natin mga kapatid, mahalaga nung unang gabi sa ating pag-usap na tanggapin natin ang responsibilidad ng ating mga kasalanan. Kaya pala yung first night natin ay naka-entitle sa blaming game. Oo, kasi mahirap yung sisi ng sisi. Oo. Eto kasi si Joy. Oo, ng turo. Kung di ba naman ito niyakag ako dun sa kainan na yan, di sana ako nakakain ng... Di ba? Hindi po pwede yun. Hindi po pwede yung sisihan. We should take responsibility. Kung ikalawang gabi, Sister Joy, kung maalala mo, ang pamagat ng ating paksa ay facing temptations. At ang pinag-usapan natin doon, merong tatlo na importanteng mga bagay na ating dapat katandaan kung haharap tayo sa temptation. Temptation must be faced. No? It should be faced because if we would run away, we wouldn't know kung paano ito haharapin. Meron nga lang mga paraan na pagka hinaharap natin ang tukso, kinakailangan at the very appearance of it, ay lalayo na tayo. Ano yung tatlong yun? Tulungan nyo nga kami ni Sister Joy, alalahanin natin. Ano yung mga tatlong bagay sa pagharap sa tukso na magiging matagumpay tayo sa biyaya ng ating Panginoon? What's the first one? James 4, submit to God. Second, commit your works. Ibig sabihin, lahat ng ating gagawin ay isusuko natin sa Panginoon. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na batid natin hindi kaayon ng kalooban ng Diyos. Kasi pagka tayo gumagawa ng mali, hindi natin pwedeng hilingin yung biyaya ng Diyos sa paggawa ng mali. Kaya doon pa lamang, wala ka ng lakas. Wala ka nang aasahan pang sagot sa panalangin mo. Sapagkat batid mo na ang ginagawa mo ay mali. Kaya hindi ka po pwedeng manalangin na sana madapayan si Diego. Kamukha ko na isang araw, nakapila kami dun sa kubo. Ako na sana sumingit pa. Tumahimik lang ako Pero sana madapayan. Hindi ka po pwede, Panginoon, sana po maglagay kayo ng malaking bato o ng piso para siya'y matalisod. Hindi po pwede yun. Bakit? Alam mo, doon sa panalangin mo ay hindi kalooban ng Diyos. And eventually, you will fall into temptation. Ano yung pangatlo? Okay. Yan. Marami lang pinakamahalaga. Of course, you should understand. But when we say read the Bible, it's always coupled with prayer. Hindi po pwedeng read the Bible without prayer. Magkasama yan. Sapagkat yung pagbabasa ng Biblia natin, Sister Joy, yan ang paraan na nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. Ang Panginoon. Yan. Okay? Nakikipag-usap sa atin ang Panginoon. Pero pagka naman tayo dumadalamin, yun ang ating uri ng pakikipag-usap sa Panginoon. Kita mo? Kaya magkasama yan. Hindi po pwedeng read ka lang ng read. Kinakailangan matamang sinusubaybayan mo ang pagbabasa mo ng panalangin. Sapagkat kinakailangan nating idalangin na bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan sa mga katotohanan ito. Ang ganda ng second night natin. Ay talaga. Oo. Kaya yung introduction din sa third night, maganda din. Ayo, talaga. Habang kasama kita gabi-gabi, talagang lalong gumaganda. Amen! Kaya alam niyo, ang pinili talaga namin,
except doon sa mga binago ni kapatid na Dudes, pinili talaga namin yung mga magkasintahan. It's our way of saying, ipinakikilala namin kayo sa publiko, kaya pag inamin ninyo. Pagka kayo pumasok sa pakikipagkasintahan, tiyakin ninyo, sa biyaya ng Diyos, mauwi kayo sa kasalan. Amen. Naintindihan niyo ako, mga kapatid? Pagka kayo pumasok sa larangan ng pag-ibig, titiyakin ninyo na mauwi kayo sa kasalan. Baka hindi na kayo makaamin. Amen. Oo! Sapagkat yung ipapanata mong pag-ibig sa panahon na kayo maging magkasintahan, yan din ang panatang pag-ibig mo sa harapan ng Diyos, sa harapan ng altar. Amen? Amen. Kaya, ginagawa namin ito para kakakitahan nyo sila ng mga halimbawa. No? Nga lang, hindi ko ipamamanhig sa inyo na ngayon nyo gawin ang pakikipag-ugnayan yan. Pinakamainam yan. Pinakamainam yan. Pagkahanda na kayong bumarap, no? Sa mga responsibilidad ng buhay. Kaya ngayon pa lamang, pakatandaan ninyo, huwag kayong papasok sa relasyon na hindi ninyo maidadalangin sa Panginoon na mauwi saan? Sa kasalan. Ha? Kaya ito si Kuya Paulo dito, no? Pagka dumigas si Kuya Paulo, ang malaking tanong dapat kay Kuya Paulo, no? Ito nga ba ang babaeng pakakasalan ko? Kaya hindi arya ng arya. Di ba? Mahirap yun. Kasi pananagutan natin yan sa Diyos. Kaya ang sister ko, nakalimutan ko tuloy. Defeating temptation. Kaya yung defeating temptations, ano mga pinag-aralan natin yan, Sister Joy? Katapos kasi mag-face ang temptation, kailangan i-defeat. Yes. At ang sabi ng Bible, we should have courage to face temptation and defeat it because God, or Jesus, also passed the same way. Amen. He was Amen. tempted, but He came out of a man without sin. Ang katunayan niyan, Sister Joy, maraming lumabas na mga aklat tungkol dito sa mga pinag-uusapan nating suheto. No? Kung pupunta kayo sa mga aklatan, maraming napalimbag ng mga aklat na merong kinalaman dito sa ating pinag-uusapan. Marami silang inihahabilin ng mga pamantayan, mga simula na dapat sundin. Pero ang masasabi namin mula sa banal na kasulatan, iisa lamang na bagay na kinatatakutan ni Satanas. Pagkatapos na magawa ninyo yung submit to God, commit your works, read the Bible and pray every day. No? Ang sabi doon, ang pinaka-makalab, no? na kasangkapan natin laban sa kaaway ay ipaalala sa Kanya na si Kristo'y nabuhay katulad natin, dumaan sa lahat ng anyo ng tukso, namatay at nabuhay na maguli na kailanman hindi nagkasala at nadumisan ng kasalanan. Amen? Kung ito ang Panginoon na aking pinaglilingkuran, ito rin ang Panginoon na magbibigay sa akin ng sapat na lakas upang mapanagumpay ang katanin. Alam nyo, dyan pa lamang, sa pangalan pa lamang ni Jesus, natutunaw ang kaaway. Kaya huwag ninyong gagamitin yung pangalan ng ating Panginoon sa mga kung ano lamang ng mga walang kapararakan. Parati mong sinasambit la OMG. Hindi maganda, di ba? Sapagkat hindi mo alam. No? Maski ang mga anghel nagtatakip ng kanilang mga mukha sa pamagitan ng kanilang mga papa upang gumalang at kumilala ng pagka-Diyos. Sapagkat para sa kanila, ito ay kapangyarihan. Kapangyarihan natin ang pangalan ni Jesus. Ang pagbanggit ng pangalan ni Jesus ay nagsasabi sa kaaway, nagtagumpay ang aking Jesus. Walang paraan na magtatagumpay ka laban sa akin sapagkat siya ang nananahan sa aking puso. Gusto ko yung third night in Pastor kung maalala natin, yung sinulat ni John Bunyan, yung man's soul, at yung mga gates. Nang sabi doon, hindi pala makapasok ang kahit sinong kalaban doon sa man's soul na yon kapag hindi siya pinayagan ng gatekeepers. Yung gates. Tama yan. Kaya, yung mga gates natin na na-enumerate, ilan sila? 5, di ba? May eye gate, may ear gate, may nose gate, may mouth gate, at saka
field gate. Kaya ito lahat nagpapakita na ito ang maaring mga butas sa ating, anong soul sa Tagalog? Kaluluwa. Kaluluwa. Na kapag hindi natin pala nabantayan, dahan-dahan na papasok ito ng kalaban. Totoo yan, Sister At Joy. nai-invade yung soul natin. Tapos kagabi, yung kagabi talaga, lahat tayo nakarelate, di ba? Sapagkat minsan, nangako tayo na hindi na natin uulitin yung ginawa natin kahindik-hindi. Di ba? Katulad ng pangungopia. Katulad ng pag-cooking. No? Katulad ng pag-forge ninyo ng mga gate pass ninyo. Ha? Oh. Katulad ng Pandaraya, marami na tayong mga ginawa talaga eh. Kung ulit-ulitin ko lang yung mga nagawa kong kasalanan. Kasama ba dyan yung mga palusot? Oo, kalusot talaga. Kunwari, Oo. basta makalusot. Pati yung hindi ka nagsisimba. Tapos magdadala ka ng maliit na lampstand o lamp light, no? Tapos doon ka mag-aaral sa ilalim ng kama mo, kaya sa loob ng locker. Kasi may exam ka sa punda. Ano yan? Nasabi ko sa inyo. Wala yung pinagkaiba sa backride. No, bakit ka mo? Hindi na tayo ng handbook eh. Tapos ginagawa mo pa. Oh. Tapos nagpa-promise ka, nasusundin mo, hindi pa natapos yung isang araw, ginawa mo. Magagawa mo na naman. Meron bang solusyon doon? Ha? Sa ayon sa pag-aaral natin kagabi, kung iiwanan tayo sa ating mga sarili, walang paraan na mabago natin ang ating mga likas sa kasalanan. Kung si Adan at si Eva kinailangan ng dalawang pamamaraan ni Tani para magapi, ano pa kaya tayo ngayon? No? Sa paglipas ng panahon, lalo tayong napapahilig. Saan? Sa kasalanan. Naalala niyo yung illustration ko? Kay Adan, matuwid sila sa banal na harapan at kalwalhatian ng Panginoon. Sa sunod na kanilang mga anak, medyo napapahilig. Sa mga apo, sa mga susunod, tawagan mo, Sister Joy. Matutumba ka. Kaya kahit na hindi ka tahanan, ay mapapahilig ka. Kita mo yung mga sanggol, inulit natin kagabi, di ba? Ang likas ng mga sanggol ay makasarili. Di ba? Kung sa English pa ni Mami, selfish. Kung sa Tagalog ko, makasarili. Di ba? Totoo yan. Kasi kahit pagpanganak, nakatipot yung kamay nila eh. Totoo yan. Yung mga sanggol. Basically, if you see yung mga newborns, nakahawak yung kamay, tipot. Kasi mas self-centered sila. Totoo yan, Sister Joy. At yun, napatunayan ko sa tatlong mga anak namin. Puro mga babae pa. Lalakas umiyak. Lalo na yung bunso. Pero talagang lahat ay naibabalik sa tulong at diwa ng ating Panginoon. Kaya, ang sabi doon kagabi sa ating leksyon, kung inyong natatandaan, ano ang ating kinauwian kagabi sa ating leksyon? Merong makakaalala? Sa ating leksyon kagabi, sa tuwi-tuwi na tayo'y magkakamali, aalalahanin natin na tanging Panginoon lamang ang maaaring bumago ng ating mga likas. Kaya kinakailangan natin ng isang kapangyarihan na dumaan sa lahat ng mga bagay na ito. Kaya tungkol dyan sa puso mo, huwag kang lalapit doon sa aromate mo na sablay din. Ha? Kasi minsan kayo rin ang nagkikwentuhan, para kayong sablay. Hindi nyo man napag-iisip yun, mga kabataan. Para kayong sablay, kayo rin ang natutuwang magkwentuhan. Kaya kinakailangan bumalik tayo sa banal na kasulatan, sa ating Panginoong Yesus, sapagkat tanging siya lamang ang maaaring bumago ng ating mga likas. Ibig bang sabihin nun, Sister Joy, hindi ka na magkakasala? Mayroon pa rin mga panahon. Mayroon pa rin mga tinatawag. Anong tawag doon, Sister Joy? Yung katulad sa smoking, nagsisikap ka, pero pagkatapos ng ilang panahon, bumabalik yun eh. Relapse. Merong mga relapses sa spiritual life natin. Ganon din, sa bawat isa sa atin. Pero pakakatandaan ninyo, ang pagbabago sa ating mga buhay ay hindi mangyayari sa isang isa. Bakit?
Hindi dahil sa kulang sa kapangyarihan ng Panginoon bumago, kundi kakaunti ang ating ipinahihintulot na pagbabago na ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kasi hindi pa lahat mapawalan natin eh. Eh bakit pa lahat-lahat na lang, unti-unti? Di ba? Ganun ang nangyayari sa atin. Gusto natin inuutay-utay. Pero kung alam lang natin kung gaano kahintit-hintit ang kasalanan, lahat yan itatapon natin. Ito na lahat sa'yo. Pero hindi eh. Some of it, we are enjoying doing it. Kaya sabi doon eh, fatal attractions. When you are attracted to something and to someone, it's not easy to let go. Di ba? Oh, nakasubok na kayo mag-window shopping, nakakita ka talaga ng gustong-gusto mong sapatos, malayo ka na eh. Actually, nakasakay ka na nga sa jeep galing sa SM eh. Pauwi ng Balibago, naiisip mo pa yung sapatos eh, di ba? Bibilin ko talaga yun. Kahit na ano mangyari, bibilin ko. Minsan na, iniiba mo pa ng lugar eh. Para hindi makita. Di ba? Babalik ang yan bukas. Kulang lang ng piso ang pera ko. Babalik ang yan. Di ba? Nangyayari hindi. Oo. Kasi ano, attracted ka eh. Ganon din ang kasalanan. Hindi natin antimano, maparaya. Kasi habang laman ng isip natin, Sister Joy, laman ng puso natin, hindi natin marilis sa Panginoon. Ang Panginoon gusto ang timano ba? Baguhin na tayo eh. Kaya pagdating ng Panginoon sa isang-isak, di ba? Mababago tayo. Yun sana ang gustong kaparaanan ng Diyos. Kanya nga lang, hindi niya pwedeng ipilit eh. Hindi niya po pwedeng ganunin yung kamay mo, Sister Joy. Bitawan mo na kasi! Bitawan mo na! Bitawan mo na! Hindi po pwede. God cannot try on our fingers just to let go of our sins. He cannot force us. Not because He cannot, but He chose not to force us. Ganon kabuti at kapangyarihan ng ating Panginoon na baguhin tayo. Kaya pagka nabago ang tao, it's not by force. It's not and will never be by force, but by the loving, compelling love. Sabi nga, Sister Joy. Di ba? Kaya, nung una, talagang ang favorite color ko, blue. Alam niyo yan. Talagang magkakamatayan tayo sa color blue. No? Pero sa katagalan, hindi ko napapansin, alam niyo yung pinakayong talagang kulay, yung kulay na favorite ni Mami, yung pink. Tapos sabi ko, kulay yan ng mga ng mental hospital. Ha? Pero sa katagalan, isip mo, ilang taon na kaming mag-asawa ngayon, hindi na balik. No? Pero sa paglipas ng panahon, hindi ko napapansin. Yung aking panyo, na pagkaminsan-minsan ipinapahid kong gano'n, kulay pink. No? Pero, nakapink siya ngayon. Uy! Nakapink ko na itong suot ko, no? Pink! Hindi ko na-spell ang puso eh. Pink! Yan nakikita mo? Hindi dahil pinilit ako ni Sister Joy. Naintindihan niyo ba? Baka naman kayo tawa lang ng tawa. Tayo dito nag-aaral. Kita mo? Ako'y nagsuot ng pink. Ang kulay na ayaw ko, hindi dahil sa ako'y pinili. Nanay. Kundi dahil sa inipin ko at sa kanyang wakas na pag-ibig sa akin, nababago pati yung pati yung favorite colors mo. Di ba? Sapagkat ganun mo pinagpapahalagahan ang iyong mahal. Yan ang attraction na hindi kita. Hindi nakapagpapabuhay. Ganun ang ating Panginoon sa atin, mga kapatid. Sinasabi namin, inutay-utay namin ito sa inyo ni Sister Joy, sapagkat ilang minuto na lamang tatapusin na natin ang buong serye nito. At bagamat kami malulungkot ng bahagya, sapagkat mamimiss namin ang gabi-gabi natin ito, kahit na lumilipas ang aking hapunan. Masasabi kong pinagpala kaming mag-asawa, sapagkat kami ang unang nakinabang. Ngayong gabi, Sister Joy, magiging mahirap ang ating pag-aaral. Pero kung tatanganan ninyong Biblia, alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pastor, totoo yun. Actually, excited ako sa last night din. Kasi medyo seryoso ang dating. Last night lang to sa kanila ha, pero tayong dalawa. Will always be. Kung matatandaan nyo yung na-flash nating title for the last night, medyo may seryoso siya
sabi doon, meron daw kasalanan na hindi kaya hanapan ng kapatawaran. Ganun ba yun? The unforgivable sin. Medyo tabi-tabigi ang Tagalog ko dahil Bisaya po ako. Pero ganun ang pagkaintindi ko. Ang sabi nga, the Bible speaks about the sin that God can never forgive. And a lot of people, that probably includes you and me, must be thinking, ano kaya yung kasalanan na hindi kaya hanapan ng kapatawaran, hindi mapatawad? Hindi kaya nagawa ko na? Hindi kaya ginagawa natin ngayon? O hindi kaya ay maaari natin magawa at hindi natin alam, kaya natin magagawa in the future? Meron ka talagang ganito, Pastor? Yeah, gusto kong pasimulan ang pagsagot ng tanong na yan. Yung unforgivable sin na tinatawag. No? By reading 1 John chapter 1 verse 9. Paborito natin itong talatang ito at ito'y kabisado ng aming mga anak. No? Kaya sundan natin sa 1 John chapter 1 verse 9. Babasahin ko, sundan ninyo ako sa iba't ibang salin ng inyong mga Biblia. Ang sabi sa aking Biblia, if we confess our sins, He is what? He is faithful and just to forgive us our sins. Anong kasunod? And to cleanse us from what? From what? From all unrighteousness, Sister Joy. Nangangahulugan, wala sanang kasalanan na hindi mapapatawad. Only. Inclusive and exclusive. All sins may be forgiven. Yun ang pangako ng ating Panginoon. Kanya, kung tutusin, pagka sinabi ng Panginoon na He will cleanse you from all your unrighteousness or my unrighteousness, He exactly meant all. Maliban, nasulatan niyo ang Biblia nyo at dugtungan niyo ng except pornography. Kung hindi ka naniniwalang kaya kang patawarin ng Panginoon sa iyong kasalanan, isulat mo, idugtong mo dyan sa Biblia mo, yung kasalanan mo, except cheating. Pero pakatandaan mo kapatid, ang magdagdag at magbawas sa salita ng Diyos, mapapahamak. Nangangahulugan, ang pangako ng Diyos ay tapat at magaganap. Huh? When we come to Jesus and when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Kaya, mapapatawad, Sister Joy. So, Pastor, kung lahat, ang sabi all, pwede niyang patatawarin. Hindi ibig sabihin, walang kasalanan na hindi kayang patawarin. Or, sabihin na lang natin, mali yung title natin ngayong gabi. Paano nangyari yun? Or mali lang talaga ang pagkaintindi ko? Mas malamang doon. Oh. Gusto ko matuto ngayon. Tama yun. Kasi ako rin, ay sa katagalan ng aking pinag-aaralan ito, nakikita ko na parating sa tuwing pag-aaralan natin, yung salita ng Diyos, mayroong sariwang katotohanan na nabubuklat sa atin upang lalo tayong mapalalim sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Sister Joy, atin ang tumbukin. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Mateo 12, talatang 31. Ibig sabihin, lahat ng ating mga kasalanan, pagka ito ay ating ikinumpisal, isinuko, inihingi ng kapatawaran sa Panginoon, napapatawad. Nga lang, ang ating Panginoon mismo ay nagbigay ng ilang mga kataga na dapat pakatandaan natin. Hindi natin maaaring kaligtaan sapagkat sa Mateo 12, ang talata ay 31. Kung kayo'y naroon na, sundan ninyo ako at nais kong basahin muli. Wherefore, I say unto you, all, kita niyo ulit yung salitang all manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto man. Kita mo yan? Walang pinagkaiba yan, di ba? Kanina sa talata natin, all, if we will repent our sins, He is faithful and just to forgive us all our sins. Di ba? Ngayon, inuulit ni Kristo. Ang sabi ni Jesus, wherefore I say unto you, all manner, all,
manner of sin and blasphemy shall be forgiven unto men. Ha? Pero hindi doon natapos, Sister Joy. Basahin mo yung karugtong. But the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Iyon ang problema. Naroon ang problema. Bagamat sinasabi ng ating Panginoong Yesus na lahat ng kasalanan at pamumusong ay ipapatawad sa tao. Siyempre, sa kahilingan ng pagpapatawad, hindi ba? Pero, ang sabi niya, ang pamumusong laban sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad sa tao. Pastor, yung blasphemy against the Holy Spirit, ano ba talaga yon? Example, hindi kaya yun yung suicide, Pastor? Kasi di ba pag nag-suicide ang tao, hihingi siya ng tawad, tapos papatayin niya yung sarili niya. Nauna yung paghingi ng tawad, kaysa pagpatayin niya sa sarili niya. Hindi, pagpatay na siya, hindi na siya makahingi Hindi ng naman tawad. pwedeng bumangon ulit yun. Patawad ko, nagpakamatay ako. Hindi na, patay na talaga yun. Oo, kung patay na siya, hindi na siya nakahingi ng tawad. Hindi kaya, yun yung Yun ang pagkakala ng iba, hindi ba? Oo, against the Holy Spirit. O kaya, yun ba yung pastor yung nakapatay ng tao, halimbawa? Di ba? Hindi ka nagpakamatay, ikaw ang nakapatay. Oo, nakapatay. Tapos, sabi nga sa Bible, kung ano yung ginawa mo, dapat ang bayad mo, yung buhay mo rin. So kung nakapatay, buhay din dapat ang bayad niya. Hindi ganun din yun. Para rin sa suicide yun. Pagka napatay ka rin, hindi naman po pwedeng bumangon ka ulit. E di yung kasalanan niya, hindi niya nahingihan ng tawad. Ano talaga yung blasphemy? Meron pa nga nag-iisip, Sister Joy, na maaaring yung unforgivable sin, since na it's blasphemy, ay ang sabi nila yung pangungusong o swearing. Kaya yung mga pasumpa-sumpa at saka yung mahilig magmura, kaisipan nila, may have been the unforgivable sin. Pero kung titingnan natin ang ilang mga tala ng banal na kasulatan, kung inyong masusumpungan si Samson, ay inalay ang kanyang buhay at siya'y namatay. And yet, he is numbered in Hebrews to be one of the faithful of God. Diba? Eh, hindi po pwedeng suicide, Sister Joy. Ang unforgivable. Kasi si Samson parang suicide din nga yun, di ba? Pangalawa, To save God's people. Pangalawa, Sister Joy, kung iisipin nating murder, hindi rin naman po pwede. Kasi si Moses, si David, nakapatay yung mga yan. Inyong matatandaan, si Moses, isang uppercut lang, tumba yung kalaban palagay ko, mapapahiya si Pacquiao kay Moses Pero bagaman siya yung pinagsisihan ni Moses, tandaan niyo, nakapatay si Moises. Pero itinala siya. Ang katunayan, hindi nila makita ang katawan ni Moises. Pagkatapos na siya'y nagpahinga, dala ng kanyang katandaan at kahinaan, ang tala ng Biblia, dinala siya ng Panginoon. At doon sa Transfiguration, Sister Joy, kasama siya ni Elias. Maalala? Okay. So hindi po pwede. Lalo naman si David. Si David, hindi lang isa napatay. Saka kitang-kita nila. Kitang-kita ng mga. Grabe si David. Ang mga napatay ni David, hindi lang yung sa gera. Walang pinilian. Payat o 6 packs, pinatay ni David. At ang kahindik-hindik pa sa ginawa ni David, yung pumatay siya ng asawa ng babaeng kanyang ginawa ng pangangalo niya. Mas kahindik-hindik yung ginawa ni David. Pero tandaan natin, si David ay kaibigan ng Diyos. Pinatawad ng ating Panginoon. So yung blasphemy of the Holy Spirit, pala? Actually, Sister Joy, yan din ang gusto kong masagot ngayong gabi. Kaya nais ko na pakatandaan natin na ang kasalanan hindi maipapatawad ay hindi dahil sa ayaw magpatawad ng Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon ay puno ng kahabagan at pag-ibig, nais niyang patawarin ang sinumang lumalapit sa Kanya. Nga lang, ang sabi niya, ang kasalanan, kanino? Ang pamumusong, laban. Ang kasalanan, laban sa banal na Espiritu ay kasalanan na hindi may patatawad sa tao. So yung kasalanan sa banal na Espiritu, ito ang tinutukoy na unforgivable sin. Ulitin ko, hindi dahil sa ayaw ng Diyos magpatawad, kundi
pinili nating gumawa ng kasalanan sa Espiritu. Bakit? Ano bang gawa ng Holy Spirit? Yan. Bakit siya ang talagang na-mention na kapag blasphemy against the Holy Spirit ay hindi Talagang dinadrive mo ako ngayon, Sister Joy. No? Sa bawat tanong mo, ninanais mo ng kasagutan. Kung ating tutumbukin, merong tatlong mahalagang trabaho o tungkulin ng banal na Espiritu. Number 1, Juan 16, 13 at 14. Bibilisan ko na lamang, ang banal na Espiritu ay gagabay at mangunguna sa atin sa lahat ng katotohanan. Sa wikang Ingles, the Holy Spirit will lead and guide us unto all truth. Kaya hindi natin po pwedeng sabihin na ako'y tinukso ng Diyos. Sapagkat kailanman hindi tayo tutuksuhin ng Diyos sa paggawa. Gaano kadalas yung sinasabi na sinusubok ako ng Panginoon? Napakinggan nyo na yan? Pagka tayo dumadaan sa mga mahihirap na mga tukso, minsan pa nga ipapayo pa natin Akala mo talagang akmang-akma na Sinasabi pa natin sa ating kapwa, kapatid, magtumibay ka, maging malakas ka, pagsubok lamang yan sa Panginoon. Goodness! Ang ating Panginoon na puno ng kahabagan at kabutihan, kailanman ay batid sa lahat ng antas ng ating pamumuhay, sa lahat ng ating ginagawa, at ano ang ating kauwian. Ibig mong sabihin susubukan ka pa ng Panginoon para malaman kung tatalima ka sa Kanya o susuway ka sa Kanya? Kailangan ba ng Panginoon na subukin si Winner para malaman niya kung si Winner ay magiging tapat o hindi? Tandaan natin mga kapatid, bago ka pa man isilang, batid na ng Panginoon ang iyong ang iyong mga pinili sa hinaharap na gagawin. Kaya kailanman ang Panginoon hindi matutukso, hindi susubok sa tao, kundi ipinahihintulot ng Panginoon ang mga bagay na ito, Sister Joy, upang ikaw at ako na nag-aakala ay tumatayong matuwid sa Panginoon, makita natin ang tunay na kaabahan natin at pangangailangan natin sa Kanya. Kaya pagka itinala ng banal na kasulatan, and God tested Abraham, sa layunin ng Biblia, sa layunin ng orihinal na salita na ginamit, ito'y nagpapakilala na ang Panginoon nakababatid ng hinaharap natin. Hindi niya kinakailangang sumubok katulad ng ginagawa ng ibang mga babae sa mga manliligaw. Pinahihirap. Para Para masubok. Kung, matistingan. Nawawala ako pag nasasabi ko. Para Para sabi nila, matistingan. Kung tunay ang pag-ibig ni Damian. Imahin sa tao, Sister Joy, ganun. Pero baka tandaan natin, sa Panginoon hindi. Sapagkat batid ng Diyos ang pasimula at ang hangganan. Kanya kung tayo dumadaan sa mga pagsubok, dahil nais ng Panginoon na ipakilala sa atin kung saan tayo tunay na katayo. Kasi ang tao, alam mo, mayabang talaga Mayabang ang tao Akala niya nakatayo siya ng matuwid. Malibang ipakilala ng Panginoon sa pamagitan ng mga ng mga sakuna sa buhay, doon niya nakikita, siya pala mahina din. Kaya, nais ng Panginoon na dumaan tayo doon. Hindi upang pasamain o tayo'y pahirapan, upang makilala natin ang tunay nating pangangailangan sa Kanya. Kaya tayong mga working student, pagka tayo dumadaan sa medyo mahihirap na mga, yung mga liko ng buhay, kung di nyo sasabihin, ako'y tinutukso o sinusubok ng Diyos. Kundi ang dapat pa nga natin sabihin, salamat Panginoon, sapagkat dito ako'y lalo mong pinapapaging banal at inaaring sakdal ayon sa biyaya. Sige tayo tumitibay, di ba? Crucial point natin yun. Yun ang trabaho ng banal na Espiritu, Sister Joy. Para hindi tayo mawala sa maze nitong sanlibutan na puno ng kasalanan, ginagabayan tayo ng banal na Espiritu. Sa lahat ng
katotohanan. Kanya pagka yung naisip mo, wala yan sa katotohanan, hindi yan sa Diyos. Hindi yan sa Diyos. Ikalawa, ang sabi doon, 1 Corinto 12, 7 hanggang 11. Gagawin natin mabilis. Kaya italagin nyo sa inyong mga sulatan at maaari niyong balikan bago kayo matulog mamayang gabi. 1 Corinto 12, 7 hanggang 11. Ang sabi doon, ang banal na Espiritu ay inatasan ng pagka-Diyos na maggawad ng iba't ibang kaloob na espiritual sa bawat mananampalataya upang sila ay maging magkalakip sa iisang katawan sa iglesia. In other words, the Holy Spirit is the giver of spiritual gifts. Diba? Galing sa kanya yung spiritual gift na yan. Yung spiritual gift na yan ay magagamit lamang sa ikatitibay ng iglesia. Sa pagpapatibay ng iyong kapwa. Kaya yung spiritual gift ko ng aking tanggapin ng Panginoong Jesus ay hindi para sa aking ganang sarili. Kundi dapat magamit ko sa ikatitibay ng iglesia at ng aking kapwa. Nasundan niyo mga kapatid? Kaya yung spiritual gift, hindi mo pwedeng kimkimin. Ay, akin lang ito eh. Ano ba pakialam nila dito? Kung yan sana hindi spiritual gift, pwede yung ginagawa mo eh. Pero pakatandaan mo, ang kaloob na yan ay inilagay sa iyo ng Panginoon para magkaroon ka ng bahagi sa pagpapatibay ng iglesia for the edification of the church. Kaya, sino sa inyo ang tumanggap na ng banal na bautismo? Tingnan po nga ang mga kamay. Praise the Lord! Ha? Ibig sabihin, kung gaano karaming mga kamay, Sister Joy, ang nakita mong nagtaas ngayon, ganon karami ang mga iba't ibang kaloob na ibinigay ng banal na Espiritu. At ang banal na kaloob na yan, makikita mo kung ginagamit sa iglesia. Halimbawa, magaling ka magluto. Yan ay maaaring skill na natutunan sapagkat pinag-aralan mo, o di kaya yan ay natural ability sapagkat marahil minana mo sa mga magulang mo na magaling magluto. Pero hanggat ay hindi na ilalagay sa gawain ng iglesia at pinakikinabangan sa ikatitibay ng iglesia, that is not a spiritual gift. Nasundan na mga kapatid? But once God takes you by His hand and you accepted Christ in baptism, yung iyong skill na yun, yung iyong talento sa pagigitara, God will bless that through the Holy Spirit. And it will become a spiritual gift. Kasi yung maawit doon sa Patay Sindi, nagigitara din yun eh. Tapos may kikipang-kipang doon, nakakalahati lang ang suot. Magaling din yun. Ability din yun. But that is not a spiritual gift. It is only when the Holy Spirit directs you to have that use inside the church, then it becomes a spiritual gift. Why? Because it edifies the members of the church. Kaya yun ang gawin ng Banal na Espiritu, Sister Joy. Talagang mabuting kaibigan itong Banal na Espiritu. Pangatlo, ang isa pang gawain ng Banal na Espiritu, dito tayo talaga matutumbok. Ang sabi doon, John 16 verses 8 to 11. John 16 verses 8 to 11. The Holy Spirit convicts the world. Ulitin ko. The Holy Spirit convicts the world and every believer of Christ. Ibig sabihin, tayo dinadala ng banal na Espiritu sa pagkakakilala ng kasalanan na ating ginagawa sa buong sanlibutan at sa bawat mananampalataya na tumanggap kay Kristo. Kaya yung tumanggap kay Kristo, kailangan niya ng banal na Espiritu o hindi? Kailangan. Bakit? Sapagkat sa oras na tinanggap niya ang banal na Espiritu, ang ating Panginoon, mas lalong gagawin ni Satanas ang iba't ibang kaparanan upang maagaw siya sa Panginoon. Di ba? The more we would need the convicting power of the Holy Spirit. Kaya pag kayo nakakagawa ng kasalanan, huwag mong isipin na sarili mong kakayahan na nakilala mong kasalanan. Because remember, the heart is the foremost what? Deceitful. Kung iiwanan tayo ng Panginoon sa ating kalagayan, Sister Joy, hindi natin malalaman yung mabuti at mali. Oo. Magmula kay Adan, sa
sa paglipas ng bawat henerasyon, the heart has become so deceitful. Wala nang natirang mabuti. Wala nang natirang mabuti. Doon sa ating pag-aaral, our righteousness are like what? Filthy rags. Pero dahil sa kalooban ng Panginoon, iginagawad niya ang banal na Espiritu para pagka tayo nakagagawa ng kasalanan, inuudyok ng banal na Espiritu sa pamagitan ng kanyang mga anghel, sa pamagitan ng mga taong nakakaalam ng mabuti, sa pamagitan ng iba't ibang mga kaanyuhan na gumagawa ng Panginoon upang tayo makakilala sa kasalanan. That is the work of the Holy Spirit. Doon, Sister Joy, tayo nagkakaroon ng problema. Sapagkat, pagka tinatalikuran natin ang banal na Espiritu na nagsasabi sa atin sa paggawa ng mabuti at pinipili natin yung paggawa ng masama, doon tayo namumusong sa banal na Espiritu. Yun ang pasimula. Sapagkat lahat ng lumalaki nagpapasimula sa mali. Kaya paunti-unti nating tinatalikuran ang udyok, ang gabay ng banal na Espiritu, unti-unti na tayong gumaganap ng pamumuso sa banal na Espiritu. Pastor, pakinggan mo to, kung tama yung aking note-taking tungkol sa Holy Ang bilis mo Spirit. naman magsulat niya. The Holy Spirit speaks to our hearts and lets us know when we're out of line so He can lead us closer to Jesus Correct. Christ. He knows we need Jesus if we are going to be happy and if we are going to enter into the kingdom of heaven. And so He keeps working in our hearts, letting us know when we are sinning and constantly leading us into a deeper relationship with Christ. And as you follow God and respond to His call, you will find that the Holy Spirit will show you more and more of the truth from the Word of God. And just like a student, let's sa atin, let's sa inyo, working his way through the grades. Gusto niyo bang mataas ang mga grades niyo? Ganon din daw ang Holy Spirit. The Holy Spirit takes delight. Nasasayahan siya, natutuwa siya when we make spiritual progress. And He trusts you with more and more responsibility as we grow. Ibig sabihin, in Sister Christ. Joy, pagka pala tayo ay nakakapagpunyagi sa tukso at tayo nagtatagumpay, nakakalikuran natin yung kasalanan, tumataas ang ating Nagpa-progress. kakayahan. Yeah. We find progress, tumataas ang ating kakayahan sa biyaya ng Panginoon na sa mga susunod na mga tukso, may panalag tayo. Natutuwang banal na Espiritu doon. Okay. Kaya mali sa ating kaisipan na ang banal na Espiritu, pulis na malakit yan. Hindi. Ang ating banal na Espiritu ay hindi pulis na nagbabantay sa ating kamalian. In essence, ang gusto nga ng banal na Espiritu, hindi tayo makagawa ng mali. Pero kung sakasakali, sa katigasan ng ulo mo, ng ulo ko, gumawa tayo ng mali, sinasabi niya, huwag kang pumarihan, huwag kang magpatuloy dyan, mahuhulog ka dyan, mangarap ka, mapali ka. That is the work of the Holy Spirit. Hindi yung tumatago sa isang banda. Sige mo yan. Sige mo yan. Hawakan mo siya, hawakan mo. Yan! Hulog ka! Patay ka! Kasalanan yan! Many times we think of the Holy Spirit that way, Sister Joy. Na parang bang binabantayan tayo sa lahat ng mangyayaring mali natin, sa kanya tayo pupunta. No. The Holy Spirit does not find joy in that one. In fact, the Holy Spirit is telling you, itong mga dapat mong gawin para hindi ka malaglag sa kasalanan. Tumutuloy ka. Ngayon, nakagawa ka ng kasalanan, anong gagawin niya? Idudulong ka niya, papalayo? No. Sasabihin niya, anak, mali yan. Isa pang hakbang mo dyan, lalo kang mapapalayo. So, the Holy Spirit will convict us. Kaya pag nakikita niya na nagtatagumpay tayo sa kasalanan, kung meron mang nilalang, no, sa atin, mga magulang marahil, mga guro, na masaya, unang-una, ang Diyos na nakakatanaw sa atin na gumagawa ng mabuti. Yan ang kagandahan, Sister Joy. So, when you decide not to follow
the voice of the Holy Spirit. Pagka naisip mo na huwag sundin ang Holy Spirit, ngayon, sa sunod, sumunod, 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 sumunod. Yan ang magiging problema. Sapagkat lalong lumalayo na hindi mo pinakikinggan ang Panginoon, mahuhulog ka sa patibong ng kaaway. And when that happens, Sister Joy, you are already treading on dangerous ground, and that is what you call eventually unforgivable sin. So okay pala yung pastor kapag may feeling ka pa ng guilt. Yan ang pinakamagandang nasabi mo, Sister Joy. Eh bakit ka mo? Marami sa mga psychologists, marami sa mga kaisipan sa sanlibutan natin yan, maging mga theologian, they would say, the guilt is not okay. Hindi ba? Ibig sabihin, yun nga magsisintensya sa'yo eh. You will plead guilty or not. Pag you plead guilty, sintensya ng buhay mo, tapos ka. But, dito sa larangan ng ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, the guilt is actually the work of the Holy Spirit. Para nang sa ganon, malaman mo na nais ka ng Panginoon hukayin, hilayin sa tiyak na kapahamakan. See that? Pero sinasabi ng iba, guilt is bad. The way to handle guilt, kung saan ka naging guilty, yun ang gawin mo. Kasi kung mga turo yun, kapal pa lang. Eh sabi, saan ka naging guilty? Adultery. Di masama yan sa kalusugan mo. Araw-araw ka na lang guilty, araw-araw kang nalulubog, dahil naiisip mo, mali itong ginagawa mo. Dapat huwag kang maging guilty. Dapat huwag kang maging guilty. Para mas less kang stress. Eh ano gagawin sa inyo? Gawin mo kung saan ka naging guilty. Saan ka naging guilty? Masturbation? Do it mo. See? Kaninong gawa yun? Kaaway. Kaaway. Hindi po pwedeng sa banal na espiritu. Sapagkat sa banal na espiritu the guilt is there for you to understand that He wants you back to the track leading to Christ. Eh, pag hindi ka Ganit ang nakikinig, banal na espiritu, Sister Joy. pag hindi ka na nakikinig, gusto mong i-overcome yung guilty feelings na yun, ini-ignore mo yung Holy Spirit. Correct. At pag paulit-ulit yun, nagiging makapal ka na. Hindi mo na nararamdaman yun. Siguro yung word na makapal, Sister Joy, makukuha natin. Tama yan eh. Makukuha natin yan sa halimbawa ng katulad yung pamo. I'm sorry. Pero nung isang araw, naghahanap kami ng sapatos ni Sister Joy. Kasi nung kumakain kami, sabi niya, darn. Alam mo, pagkain ng ginamit na salita, talagang may ibig sabihin yan. Darn. Tingnan mo ang ating mga daliri sa pamo. Eh di pagkakita ko talaga naman. Yung iba ay parang may pagkaluya, no? Yung sabi niya, tingnan mo naman, Daddy. Yung hinliliit ko, tsaka yung hinlalaki ko, matigas na yung tumbok pa ng buto, di ba? Alam mo yan, no? Eh sabi ko, bakit kasi nagkaganyan? Hindi mo skubahin yan. Dad, wala yan sa escoba. Yung sinusuot ko kasing sapatos ay masikip. Sabi ko, halos walang na yung sapatos mo. Ngayon mo pang naisip na magpalit. Dad, kaya nga, sa katagalan, hindi ko na nararamdaman ang sakit. Bakit ka mo? Tingnan mo naman, ang kapal na ng kalyo. That is exactly what happens. Kahit na sa una, madugo, masakit, sa katagalan, kinakalyo. And pretty soon, yung kalyo na yon ay balat, no? Na halos wala ng pakiramdam. Yung mga nerve endings, hindi na katulad ng ating normal na balat. And pretty soon, kahit iturok-turokin mo, di mo napansin pag nag-nail cutter ka, may mga kalyong nakapaligid sa kuko mo? Di ba? Kahit na naninipan mo yun, walang aray. Pero pagka yung nipper mo yung napapunta
sa walang kalyo, nako, malaking digmaan yan. Hindi ba? Ay talagang madugo. Dudugo talaga yan, hindi ba? Ganon din. Pagka tayo patuloy na lumalayo, tumatalikod doon sa inilalagay na guilty feeling ng banal na espiritu para tayo agawin sa pagkakamali, lalo tayong lumalayo. At lalo tayong tumitigas doon sa mga ginagawad ng Panginoon na mga kaparaanan para nang sa ganon, tayo'y makabalik pa sa Kanya. Pagka yun nangyari, Sister Joy, at talagang tumigas na, at tayo'y wala ng pakiramdam, hindi dahil sa nagkulang ang Diyos, kundi pinili mong talikuran ang patnubay ng Banal na Espiritu. Okay, so, ganun pala kapag ini-ignore natin yung pleadings ng Holy Spirit, malarating natin yung point of no return. That's true. Totoo yan. Kasi parang, tulad nga sa example kanina, nakakaliw na tayo, hindi na natin na nararamdaman yung conviction. Maalala ko, Sister Joy, one time, nag-swimming tayo sa Splash Island. Naalala mo yun. Ilan sa inyo nakapunta na sa Splash Island? Mayroon doon slide na kung tawagin nila ay yung drop. Basta pagsasakay ka sa salbabida, sa una ay parang may mga paekes-ekes na gano'n. Swabe pa eh. Tapos merong bahagya doon na talagang tumbok na pababa. Hindi mo maangkabayanan, sa unay bibigyan ka ng mga masasarap na paliko-likong gayon. Tapos pagka panatag ka na, malaki ang salbabida eh. Talagang may kapitan pa. Talagang panatag ka ng pagayong-gayong ka na. Bigla na lang merong drop point. Boom! Diretso. Parang naiwan yung kalangan mo eh. One time, nag-aabot kami ni Sister Joy dun sa Bukana. Nakita namin talagang merong magkasintahan. Maligaya pa. Nagkukurutan pa. Talaga naman. Parang belekoy na hindi mo mapoklat. Akit sila, dala yung salbabida, talagang namumula si Diego. Para sa kanya, pinakamaligayang panahon nito. Kasi tinatanong namin doon sa taas, sumakay ng dalawa. Talagang maligayang dalawa. Di pa ganun sila, no? Ligaligayang ng dalawa. Ay, pagdating doon sa may drop point, hindi na namin nakita. Ang narinig na namin, malakas na sigaw. Paglabas ko sa slide, sa tubig, nagpasok sila sa ilalim ng tubig, no? Pag-ahon, magkahiwalay. Ahon. Puro muna ang inabot ng lalaki. Alam niyo kung bakit ko nakwento yan? Sapagkat ganito mga kapatid eh. Nung sila ba ay, yung chinochubibo, paikot-ikot ng gano'n, no? Gusto nila yun. Pero sa palagay ninyo, kung maalaman nila na yun ay drop point na, makakaurong pa ba sila? Hindi na makakaurong eh. Yun ang tinatawag, Sister Joy, na point of no return. Darating tayo sa panahon na sa araw-araw na tatalikuran natin ang salita ng Banal na Espiritu, we will come to that point of no return. And when that happens, and you come at the edge of the point of no return, that's the end of it. Not because God wanted you na mawala sa aklat ng buhay, but because God cannot force you, and you chose that way, leading to heaven. Sa inyo mga kapatid, umiiyak ang Panginoon sa tuwing-tuwing nang makikita niya ang mga tao na papalapit at that point of no return. Umiiyak ang ating Panginoon. Nakikita niya ang panganib, nakikita niya ang pangalan na tatanggalin sa aklat ng buhay. And yet, with all that crying heart, he cannot pull back the person because he chose as a free moral agent to turn away from the voice of the Holy Spirit. Kita niyo mga kapatid,
kung gaano ninanais ni Satanas, Sister Joy, na sa araw-araw, matatalo tayo sa bawat kasalanan. Because the more we yield to sin, the more we become weak. And when that happens, magiging mahirap na para sa atin ang pakinggan ng banal na Espiritu. Bakit? Matimbang na tayo saan? Doon na tayo nakahilig. Doon na ang matimbang nating bigat sa paggawa ng kasalanan. So, Pastor, yung sabi mo, umiiyak ang Panginoon habang dahan-dahan tayo lumalapit dun sa point of no return. Hindi ibig sabihin na tumatahimik na lang ang Holy Spirit at nag-stop na siya ng conviction niya, di ba? No! Ang ibig sabihin, tayo pala ang nag-off ng volume dun sa salita ng Holy Spirit. Kaya wala na tayong naririnig kasi kalos na yung ating puso. Halos rin di ka na, mami. At saka yung Bible, yun pala yung term ng Bible na you harden your heart. Kaya wala ka nang nararamdaman. Parang si Saul pala, no? Kaya kung may tuturing mo na itong lumalabas sa mga speakers natin, asan ba talaga ang speaker? Ayun, nandun na pala. Yung mga lumalabas na tinig ng speaker, Sister Joy, ituring mo na yan ang tinig ng banal na Espiritu. Ngayon, sa araw-araw na tayo makagagawa ng kasalanan, naririnig yan dyan. Mali ang ginagawa mo, mali ang ginagawa mo, nakaparinig ka, umalis ka dyan, huwag ka diyan. Pero you enjoy it eh. Because it's sugar-coated. So anong gagawin mo? Nakakarindi naman yung banal na Espiritu. You go exactly where it is. And you what? Hinaan mo muna. Hinaan mo lang. Pero sa araw-araw na naririnig ka, eventually, what will you do? You will ganito. At yun, pagka yun nangyari, tapos na, Sister Joy. This time. So yun pala ang term na harden your heart. But the good news tonight, Sister Joy, in this we would like to end. The good news tonight is that if you feel guilty of the sins that you have done tonight, you haven't committed yet the unforgivable sin. Amen? If you feel the guilt of doing something is wrong or something wrong in your life, you are within the reach, within the voice, within the grasp, within the saving power of the Holy Spirit. And by God's grace, you can go back to the track that will lead you to eternal life. Purihin natin ang Panginoon, Sister John, sapagkat habang nararamdaman natin itong umuusig sa ating diwa, sa ating puso na nagsasabi, ang ginagawa mo ay mali. Ang ginagawa mo ay nakapagpapalungkot sa iyong mahal na Panginoon. You know that you are still within an arm length of the Holy Spirit. Pasalamatan natin, Panginoon, ang ating Panginoon, mahal na mga kapatid, sapagkat kailanman hindi siya nagsasawang katulad ng tao. Kung ang ating Panginoon ay katulad ng taong kanyang nilalang, na walang pagtitiis, marahil tayong lahat ay wala ng pagkakataon sa buhay na walang kasalanan. Mga kapatid, nangyayari ang pagtalikod sa banal na Espiritu sa araw-araw, hindi lamang sa paggawa ng kasalanan. Nangyayari ito pagka tayo ay inuudyukan ng banal na Espiritu na lumapit sa Kanya. Pagka tayo inuudyukan ng banal na Espiritu na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Pagka tayo inuudyukan ng banal na Espiritu na makigawa, umayon sa malawak na gawain ng pagpapalaganap ng pabalita ng Diyos. Unti-unti nating sinasarhan ang ating mga tenga sa udyok ng banal na Espiritu. Marahil ikay matagal ng nabautismuhan, subalit kaanib ka ng iglesia na walang ginagawa at pakikisampot sa gawain ng Panginoon. Sasarhan mo ang iyong mga tenga kung mananatili kang hindi nakisasampot sa gawain ng Diyos. Marahil ikay nasa AUP na sa loob ng 4 na mga taon. Natapos mo na yung lahat ng mga Bible subjects mo. At sa bawat paanyaya na lumapit sa kanyang tanggapin si Kristo, iyong ipinagpapaliban sa pagkatakot sa iyong magulang, marahil sa pagkatakot ng anumang mga kaibigan,
sinasarhan mo ang iyong tenga sa banal na Espiritu. Mga kapatid, hindi lamang sa paggawa ng lantay na kasalanan natin sinasarhan ang ating tenga. Kung tayo ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, sinasarhan natin ang pagkakataon na tayo makayin ng banal na Espiritu. Dalag sa inyo ngayong gabi, mga kapatid ko, na katulad naming mag-asawa ay nagkasala sa maraming mga pagkakataon sa maraming mga araw. Subalit nagnanais na lumapit sa ating Panginoong Hesus at sabihin sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa mga nagawa kong pagkukulang. Nais kong sundin ka sa aking buhay. Ang dalangin ko ngayong gabi, kapatid, patuloy kang lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Iyuko mo ang iyong ulo sa gabi ito at hilingin sa Kanya, Panginoon, magmula ngayon, tangalan mo ang aking mga kamay. Magmula ngayon, Ikaw ang magbantay sa aking pintuang daan ng aking puso. Magmula ngayon, Ikaw, Panginoon, ang magbigay sa akin ng kapangyarihang tumalikod sa kasalanan. Kapatid, sa gabing ito, marahil ikaw ang binabanggit kong hindi pa tumatanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo. Hindi tinitingnan ng Panginoon ang iyong nakaraan. Hindi tinitingnan ng Panginoon anumang mga kasalanan na iyong nilabag. Ang nais ng Panginoon, lumapit ka sa Kanya sa panahon ngayon at sa iyong pagsisisi, sa aking pagsisisi, ako'y patatawarin niya. Nais ng Panginoon na simula ng iyong buhay sa gabi nito, nakapiling niya at itinala ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo, ang aking paanyaya ay para sa iyo. Habang patuloy tayong dumadalangin ngayong gabi, nais kong pakinggan ninyo ang awitin ito. At ating pagbulay-bulayan ang kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng pagbabago sa ating mga buhay. Say, Lord divine, Thou hast made me whole. What joy is mine, what words in my God to tell. My eyes may find out power to see. Withered the hands raised up and prayed unto thee. Hush was my voice, ring a joyful song. Frail was my will, weakness in thee made strong. O Savior divine, how great is the miracle, born of thy power and infinite love. Ever thy name shall I praise, forever only shall I sing, and glorify God by the miracle wrought in me. Sa mga nakalipas na panahon, kapatid, marahil napakinggan mong nangusap sa iyong banal na Espiritu. Subalit, hindi mo masyadong binigyan ng pahalaga. Ito ang pagkakataon sa gabi nito na minsan pa sabihin mo sa Kanya at hilingin mo ng kapatawaran ang iyong pagkakamali at magmula ngayon, anyayahan siya sa iyong puso. Kung ito ang iyong dalangin sa gabi nito, nais kong anyayahan ka, kapatid, na tumayo. Nais kong sabihin mo ngayon sa Panginoon, Panginoon, magmula ngayon, Ikaw na ang maghahalay sa aking buhay. Magmula ngayon, makikinggan ko ang iyong tinig.
Gagabayan mo ako upang talikuran ko ang kasalanan. At ako'y patuloy na haharap sa banal na Espiritu upang Kanya akong dalhin sa mga hakbang, sa mga landas ng katotohanan na magdadala sa aking Panginoon. Purihin ang Diyos sa gabing ito, mga kapatid. Sapagkat ang banal na Espiritu ay gumagawa sa ating kalagitnaan. Marahil mayroon kang suliranin na hindi mo mapanagumpayan sa buhay na ito. Minsan pa, kapatid, inanyayahan kitang humakbang patungo dito sa harapan. At dalhin mo ang iyong pasanin sa Panginoon. Panginoon, hindi ko magagawa ito ng aking sariling kakayahan. Nais kong ikaw ang maghari ng aking buhay. Kapatid, ngayon inaanyayahan kita dito sa harapan. Ihakbang mo ang iyong mga paa at sabihin sa Kanya, Panginoon, magmula ngayon, ang aking mabigat na pagkakamaling ito ay nais ko na ilagay sa iyong mga kamay at ngayon, ikaw ang maghahari ng aking buhay. Salamat, kapatid, sa iyong pagtayo. Mayroon pa ba sa inyong kalagitnaan? Patuloy akong tumatawag sa pangalan ng Panginoon ng banal na Espiritu na gumagawa ng buong kapangyarihan sa ating mga puso, nagbibigay ng tagumpay sa sino mang lumalapit sa Kanya. Salamat, Panginoon, sa mga kabataan ito. Salamat sapagkat handa silang magbigay ng kanilang mga sarili. Salamat, Panginoon, sapagkat hindi kayo nagkukulang kay Nabi. Salamat sapagkat gumagamit kayo ng inyong mga salita at ng ibang mga kaparaan upang maipabot ang inyong pabalita sa aming mga puso. Hindi pa huli ang lahat, kaibigan. Kung nais mong tumanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ngayon tinatawag din kita. Lumapit ka sa Kanya. Nais ng Panginoon na magbigay ka ng iyong buhay sapagkat nais niyang makasama ka sa langit na Kanyang pinaganda. Mayroon pa bang kaluluwa na sa gabing ito ay nais tanggapin si Jesus sa pamamagitan ng banal na bautismo? Kaibigan, halika. Huwag mong sayangin ang pagkakataong ito sapagkat hindi mo alam ang hangganan ng iyong buhay. Nais ng Panginoon na ikaw din naman ay makasama niya sa langit na bayan. Minsan pa, hihilingan kitang lumapit dito sa unahan. Mayroon pang ilan sa inyo na sa inyong pag-aagam-agam ay pumipigil upang kayo'y lumapit sa Panginoon sa gabing ito. Kapatid, tandaan mo, isa sa mga gawain ng kaaway ay maghasik ng mga binhi ng pag-aalinlangan. Kung patuloy mong patatagalin ang paglapit sa Panginoon sa gabing ito, kapatid ko, I just hope that you will never get in that point of no return. Because it will be too late by then. Halika, kapatid. Purihin ang ating Panginoon sa mga kaluluwang nagbibigay ng kanilang mga sarili. Salamat sa Diyos. Mayroon pa ba sa ating mga kapatid na naririyan sa labas? Sa mga nakalipas na panahon, narinig ninyo ang ating mga mangangaral. Napakinggan niyo ang banal na Espiritu sa inyong mga pag-aaral. Subalit hindi kayo nagkaroon ng pagkakataon na maanyayahan ang banal na Espiritu upang tanggapin si Kristo. Sa gabing ito, mga kapatid, ang paanyaya ng banal na Espiritu ay para sa iyo. Halika, kapatid. Halika. Nais ng Panginoon na tayo magkabuklod sa isang pananampalataya. Patuloy tayong dumalangin sa mga nagpapasya. Patuloy nating ilapit sila sa ating Panginoon. Sapagkat ito lamang ang tanging maiaambag natin sa gawain ng kaligtasan. Sapagkat ang sino mang nagsisisi, nais ng Panginoong patawarin. Kapatid, halika. Hindi huli ang lahat. Habang kami naghahanda sa karugtong na awit na ito, nais kong minamahal na kapatid, na unti-unti mong ihakbang ang iyong mga paa at ikay lumapit dito. Nais kitang ilapit sa Panginoon. Nais kong dumalangin. Salamat sa iyong pagpapasya, kapatid. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Mayroon pa.
Hanggang may panawagan, ang panahoy hindi huli. Halika kapatid. Mayroon pa. Mayroon pa. Salamat sa Diyos. Halika kapatid. Ikaw ang hinihintay ng Panginoon. Halika. Nais ng Panginoon na kayo'y magkaroon ng bahagi sa kanyang diwa, sa kanyang biyaya. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos kailan may hindi ninyo maaarok. Ang pangunahing makasalanan sa atin, naroon ang pag-ibig at puso ng ating Panginoon. Sa uling pagkakataon, mayroon pa bang kaluluwa na nagnanais na sumuko sa Panginoon, nagpapasyang tanggapin si Kristo bilang kanyang tagapagligtas? Marahil hindi bukas, marahil hindi sa linggo, subalit kanya nang itinalaga sa Panginoon ang kanyang puso, na sa takdang panahon, siya'y tatanggap kay Kristo sa pamagitan ng banal na bautismo. Kapatid, halika na. Halika na. Tinatawag ka ng Panginoon ngayon. Sumama ka dito sa amin. Nais kitang ilapit sa Kanya. Nais kitang idalangin. Habang kaming lahat ay nakayuko, habang kami dumadalangin para sa iyo, kapatid, halika. Inihibig ka ng Panginoon. Ikaw ang matagal niya nang hinihintay. Nangungusap sa iyong banal na Espiritu. Halika kapatid. Nais ng Panginoon na ikaw ay mapabilang sa Kanya. Heal by thy hand, laid at thy feet, reason before me to stand. Comfort my soul, that by my words shall be. In Christian wise, thou hast mercy has Dry now the tears, wet in the sorrow of sin. Salamat, Panginoon. Grief thou hast borne, thou hast my one. Salamat sa mga kaluluwang handang magbigay ng kanilang mga sarili sa iyo. Savior divine, Salamat sa banal na Espiritu. Salamat sa inyong kapangyarihan bumago ng aming mga puso. Salamat sa kaligtasan na inyong ipinagkaloob sa pamagitan ng dugo ng aming Panginoon Jesus. At ngayon pa nga, mayroon kami katiyakan sa kanyang kaligtasan. Our Father in heaven, tonight we invite you to look down from heaven. See thy children bow low before the throne of grace, admitting how sinful we are, Amen. how weak, Yes. that all we need is you to strengthen us, to overcome temptations, Amen. to shun sin, Amen. to say no to the devil, and invite you to take hold of our hearts. Amen. Yes, Lord. Father in heaven, for many times in the past, we may have ignored the pleadings of your Holy Spirit. But tonight, dear Lord, thank you for giving us the opportunity to renew that relationship with you, that through the workings of the Holy Spirit, Yes, Lord. we come closer and closer and look deeper and deeper into the relationship that must be the first and the last in our lives. Amen. Yes. Father in heaven, let this change in us be not only for a day or two, not only a week or a month or a year, but Lord, when you take hold of our hearts and never let go, make us go out in the world and see them changed, because we have desired
to be changed in your image. Walk, talk, and live like you until heaven's gates would unfold before us, and we shall hear your voice. Welcome, my children. Amen. Welcome home. You have done well as my servants. Enter into the gates of my kingdom. Thank you, Father, for being so good and for blessing us, despite the fact that sometimes we are not worthy. You still love us and will bring us all to heaven and worship. Make us remember this night that we commit our lives with you until heaven shall be reached. In Jesus' name we pray. Yes. Kayo pong mga nagpasya na tanggapin ang banal na bautismo. We will have a time for you on this side. We'd like to have a talk with you. Nais ng Panginoon na hindi lumipas ang gabi ito. Tomorrow, we shall be joining the other revival that we are conducting with the Africans. Kuya Dudes will be here. To those who have decided to accept Christ, to those who have stood to accept baptism in the name of Jesus, please remain tonight. We would like to have a very, very special talk and prayer with you. God bless you and good night. Heaven, thy name shall thy praise.